Isa na si Pangulong Duterte sa mga binansagang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayong taon ayon sa Forbes magazine. Nananatili ring mataas ang kanyang satisfaction rating. Umaaksyon si Patricia Mangun. Ayon sa Forbes magazine, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao ngayong taon, si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa listahan ng 74 na tao, inilagay ng International Business Magazine si Duterte sa ika-70 pwesto. Tumatak daw si Digong dahil sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Nanguna sa listahan ang iniidolo ni Duterte na si Russian President Vladimir Putin. Sumunod sina US President-elect Donald Trump, German Chancellor Angela Merkel, Chinese President Xi Jinping at Pope Francis. Para kay political analyst Edmund Tayaw, hindi na nakapagtataka na pasok sa listahan si Duterte. Ito yung mga tao na forceful when it comes to what they have in mind. In other words, they don't mince words. They really pursue what they make as a pronouncement. They walk the talk. Hindi niya iniisip yung limitasyon ng pagiging presidente ng Pilipinas, no? Bilang kakulangan sa pakikitungo doon sa mga malalaki at makapangyarihang bansa katulad ng Estados Unidos. Sa pinakahuling survey nga ng SWS, plus 63 o very good ang rating ni Pangulong Duterte. Mas mababa ng 1 puntos kumpara noong Setyembre pero maituturing na walang pagbabago dahil sa plus-3 na sampling error. Pero para kay Caloocan Representative Edgar Erice, dapat maalarma si Duterte sa pagbaba ng kanyang puntos. Siguro dapat maging wake-up call to sa Pangulo para magkaroon ng rethinking doon sa kanilang mga polisiya, lalo na sa extrajudicial killings na nagaganap. Kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Sa survey naman ng SWS noong Setyembre, lumalabas na 86% ng mga Pinoy ay kontento sa natatamasang demokrasya sa bansa. Ito na ang pinakamataas na naitala ng SWS at nahigitan pa ang 80% noong June 2013. Itong survey, siguro reaksyon ng taong bayan doon sa kung ano man yung nakikita nilang nabago so far, no, sa pag-upo ng presidente. Nakita ng tao yung kaibahan, no, ng klase ng leadership na pwedeng ibigay, no, ng isang presidente sa Estados Unidos. Sa pinakahuling survey nga ng SWS, plus 63 o very good ang rating ni Pangulong Duterte. Mas mababa ng 1 puntos kumpara noong Setyembre pero maituturing na walang pagbabago dahil sa plus-3 na sampling error. Pero para kay Caloocan Representative Edgar Erice, dapat maalarma si Duterte sa pagbaba ng kanyang puntos. Siguro dapat maging wake-up call to sa Pangulo para magkaroon ng rethinking doon sa kanilang mga polisiya, lalo na sa extrajudicial killings na nagaganap. Kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Sa survey naman ng SWS noong Setyembre, lumalabas na 86% ng mga Pinoy ay kontento sa natatamasang demokrasya sa bansa. Ito na ang na forceful when it comes to what they have in mind. In other words, they don't mince words. They really pursue what they make as a pronouncement. They walk the talk. Hindi niya iniisip yung limitasyon ng pagiging presidente ng Pilipinas, no, bilang kakulangan sa pakikitungo doon sa mga malalaki at makapangyarihang bansa katulad ng Isa na si Pangulong Duterte sa mga binansagang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayong taon ayon sa Forbes magazine. Nananatili ring mataas ang kanyang satisfaction rating. Umaaksyon si Patricia Mangun. Ayon sa Forbes magazine, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao ngayong taon, si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa listahan ng 74 na tao, inilagay ng International Business Magazine si Duterte sa ika-70 pwesto. Tumatak daw si Digong dahil sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Nanguna sa listahan ang iniidolo ni Duterte na si Russian President Vladimir Putin. Sumunod sina US President-elect Donald Trump, German Chancellor Angela Merkel, Chinese President Xi Jinping at Pope Francis. Para kay political analyst Edmund Tayaw, hindi na nakapagtataka na pasok sa listahan si Duterte. ito yung mga tao